Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at ngayon po ay muli tayo mag-update about sa mga top trending stocks and tignan natin ulit yung mga chart. Ayan, so unahin natin yung web. Ayan, so ayan na pala siya. So dito guys, kung titignan natin nag-breakout kasi ito sa may yung sa may dati niyang support ngayon ay naging resistance na. So for this one sa weekly guys, pwede pa naman pang umakyat hanggang dito sa may next possible stop natin, major resistance 2.37 or kung magra-round off tayo malapit siya 2.4 and yung support nasa 1.83. Ayan, so you have here a series of dito mga bounces and retest dito guys okay sa area na to. Tignan natin sa sa 200 day meron doon, may confluence sa may natin resistance based sa weekly time frame. Ayan. Pero dito guys, kung titingnan natin, overbought na pareha sa stochastic at RSI. So ngayon kung mag-add tayo ng support, okay, mag-add tayo ng support dito guys, malapit sa at least mga mga 2.09, 2.1. I think dito guys pwede rito sa area na to, dyan plus with gap up tayo and kaya pwedeng ma-fill to once na magkaroon tayo ng pullback. Ayan, since to breakout to ayan, para sa ating daily chart for web din yung 200. Ayun, so breakout na nga to ayan. So for now, since kabi breakout, we need a pullback for this one. Yun ang pinaka safe na na gawin. Ayan, so let's monitor first this one web. So sa tingin ko sa sa next week baka maging trending ulit to. Then next one is we have RCI. So dito guys nalaglag na sa weekly. Ala guys, nalaglag na to, bearish divergence, and right now hindi pa siya over sold dito sa stochastic sa weekly chart. So it means pa to, meron pa tong ibabagsak guys So ngayon pag chinek natin based dito sa weekly, kaya ba pwede nating makita dito, check natin meron ba. So I think sa may 2.2 meron ditong pag-asang mag-hold dito sa area na to guys, pwede dito. Ayan, 2.2 at least. So yun nga lang, medyo makapal yung pagkaka-drawing natin let's adjust. Ayan, so sa tingin ko goods na yan. So at least dito guys sa 2.3 ayan, 2.3 nga. So tignan natin dyan kung magkakaroon ng bounce, kasi since siya ay nalaglag wala pang bounce diba, puro red siya puro red candlestick siya dito sa daily chart 200. Ayan, so medyo malayo pa naman sa 200 day moving average. Next one, converge. So dito for converge, okay, nakabaluktot na then we have here overbought sa ating weekly chart. Ayan, so pinaka conservative way
Let's wait first na malaglag dito na malapit sa 10.1, no? Since meron tayo dito bearish crossover sa stochastic sa weekly chart. Then baba tayo dito. So for this one naman, tingnan natin since naka-daily tayo. Daily, since nasa support, if magba-bounce, so of course same target, malapit sa 11.2. So ito guys yung ating resistance base sa daily chart. Ayan, converge. Then we have VLL. So tignan natin yung chart na to base sa big picture, ayan. So right now is medyo siya, wala sa support pero malapit 1.45, and right now nasa 1.5 yung close dito sa weekly. So in short, wala sa support, so for this one still bearish for me, at pwede pa tong mag-create ng panibagong lower low, kung titignan natin. Hindi pa stable to pag ganitong itsura guys. Lower highs tapos medyo flat lang dito, since 2022. Ayan. Plus we have here bearish crossover sa weekly, ayan. So let's wait first. Then sa daily, so siguro pwede tayo mag-retest dun sa may taas, sa 1.6. Ayan. And of course, hanggat walang breakout dito sa may resistance, still magiging bearish to, ayan. 200 day, malayo pa, malayo pa to. So si web naman kabe breakout dun sa may daily, yun ang kinaibahan. FCG, tingnan natin dito. Okay, bearish. Base po ito sa weekly chart, so medyo bearish tayo ngayon, medyo namumula, pero tingnan natin kung mag-hold dito malapit sa 0.76, sa may green box, so tingnan natin kung dyan ba 76 or dito guys sa 0.7, malapit dito guys sa may second support natin, ayan. So for now, i-check muna natin dito daily. Okay, sa bagong breakout sa may taas ng 200, ayan, tignan natin, ayan. So pwedeng mag-retest ulit dito guys, 0.8 yung ating resistance, pinakamalapit for FCG 200 day. Ayan. So for now, goods pa rin yung kanya itsura, FCG. Then last, ATN. Tingnan natin ano nangyari dito. Ayan, so galing naman to sa ilalim yung kanyang stochastic, sa ilalim galing. Nung last natin dito update, meron tayong nakitang trend line since 2019, pabagsak yung price, yung mismong trend niya, pababa, ayan, pero nagre-retest. Okay, so yun naman yung kinagandahan dito, nagre-retest naman guys. So it means for this one pwede mag-retest, yes, pwede 0.7 hanggang 0.74 at least. Ayan, basta might lang to, ayan, so tingnan natin yan. So overall medyo mataas na to actually,
0.35 yung ano niya eh, oh. Malapit sa bottom dito, ano. Pero right now nasa 0.6 na siya. So almost 100% na yung rally niya based sa kanyang price, no. Then sa daily chart, 200 day, tingnan natin. Overbought na kasi rito. Overbought, no. So for now, tingnan natin kung masusustain ba. And kung hindi, pwede tayong bumalik dito sa 0.52 at least. Ayan.